Angat sa survey, Tito Soto at Ping Lacson, pasok sa Magic 12. Tensyon sa pagpapalabas ng Pepsi Paloma movie, MTRCB versus Direk Daryl Yap. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Happy Thursday muli mga ka-trenders! Balik tayo sa ating channel para pag-usapan ng mga maiinit at trending na balita ngayon sa ating bansa. At syempre, isa sa mga inaabangang usapin ay ang politika, lalo na at papalapit na ang 2025 midterm elections. Usap-usapan ngayon ang bagong pre-election survey ng Social Weather Stations or SWS mula January 17 hanggang January 20, 2025. At mukhang malakas pa rin ang hatak ng mga kilalang pangalan sa politika, lalo na sina former Senators Vicente Tito Soto III at Panfilo Ping Lacson na kapwa nakapasok sa Magic 12. Ayon sa resulta, nasa ikalawang pwesto si Tito Soto na may 38% voter preference, habang nasa ikalimang pwesto naman si Ping Lacson na may 35%. Malakas pa rin ang suporta ng mga botante sa dalawa na parehong may mahabang track record sa paglilingkod sa gobyerno. Pero alam nyo ba kung sino nangunguna sa survey? Walang iba kundi si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na may 45% voter preference. Pasok din sa Magic 12 ang mga batikan na kilalang personalidad sa politika, katulad na lamang nina Lito Lapid na may 37%, Bongo na may 37%, Ben Tulfo na may 34%, Pia Cayetano 33%, Manny Pacquiao 33%, Abby Binay 31%, Bato de la Rosa 30%, Bong Revilla 29%, Willie Revillame 29%, at Kiko Pangilinan may 29%. Kung mapapansin natin, halo-halo ang line-up ng mga nangungunang kandidato. May dating senador, may kasalukuyang opisyal, may TV personalities at may kilala sa public service. Hindi na rin bago sa atin na ang personalidad mula sa entertainment industry, katulad nga ni Lito Lapid at Willie Revillame, ay nakakahatak ng malakas na suporta mula sa masa. Siyempre, hindi pa final ang listahan ng mga kandidatong papasok sa 2025 elections, kaya tiyak na magiging mas mainit pa ang laban sa mga susunod na buwan. Marami pang maaaring magbago depende sa kampanya, mga plataforma at kung paano tatanggapin ng publiko ang kanilang mga kandidato. Pero kayo mga ka-trenders, ano sa tingin nyo? May mga pasok na ba sa listahang to ang gusto nyong suportahan? O may inaasahan pa kayong ibang pangalan na baka humabol sa survey sa mga susunod na buwan? Abangan natin ang mga susunod pang updates. Next topic naman tayo mga ka-trenders. Mainit na naman ang usapin sa mundo ng pelikula. Sa pagkakataong ito, tampok ang tensyon sa pagitan ng pamilya Soto, MTRCB at si Direk Daryl Yap kaugnay nga ng kontrobersyal niyang pelikula na may pamagat na Pepsi Paloma. Ano nga ba ang nangyayari at bakit parang lalong umiinit ang usapan? Ang lahat ng ito ay nagsimula nang nagpost si Direk Daryl Yap noong Martes kung saan tila kumpiyansya siya mapapalabas na nga ang pelikula niya. Ayon sa kanya, nagpapasalamat siya sa husgado dahil pinotektahan nito ang kanyang karapatan bilang isang artist at ang karapatan ng publiko sa katotohanan. Dagdag pa niya, quote and unquote, "The teaser is just a micro part of my movie. I have been allowed to release the whole movie. For that, I am deeply humbled and profoundly blessed."
Sinabi rin niyang kasalukuyang nire-review na ng MTRCB ang pelikula kaya't maraming netizens ang nag-akala na malapit na nga itong ipalabas. Pero tila hindi ito nagustuhan ng MTRCB dahil agad silang naglabas ng opisyal na pahayag para itama umano ang maling impormasyon. Ayon sa kanilang statement, taliwas sa sinabi ni Direk Daryl, hindi pa raw totoong sumasailalim sa review ang pelikula dahil hindi pa nga nakapagsumite ng kompletong requirements ang distributor nito, ang Pinoy Flix. Nilinaw rin nila na hindi pa nila tinatanggap ang mga materyales para sa pelikula dahil may mga kakulangan pa sa dokumento. Kabilang dito ang certificate or clearance mula sa Regional Trial Court, Department of Justice at Office of the City Prosecutor na nagpapatunay na walang nakabinbing kaso laban sa proyekto. Ipinabati daw ng kanilang Legal Affairs Division ang mga kailangang requirements sa Pinoy Flix na bahagi ng standard review process ng ahensya upang masiguro na alinsunod ito sa Prudential Decree No. 1986. Ang MTRCB sa pamumuno ni Chairwoman Lala Soto ay iginiit din na hindi sila papayag na may kumakalat na maling impormasyon na maaaring makasira sa kanilang mandato at reputasyon. Anila, ang anumang sadyang pagpapakalat ng maling balita ay maaaring magkaroon ng legal na aksyon. Dahil dito, maraming netizens ang nagsimulang maghinala kung may kinalaman nga ba ang pamilya Soto sa mas mahigpit na regulasyon laban sa pelikula ni Direk Daryl. Alam naman ng karamihan na matagal ng sensitibong usapin ang kwento ni Pepsi Paloma dahil nadadawit nga ang ilang miyembro ng pamilya Soto sa kasaysayan nito. Kaya hindi maiwasang magtanong ng publiko, ang paglabas ba ng statement ng MTRCB ay isang neutral na hakbang o may mas malalim pa nga itong dahilan? Hindi naman nagpaawat si Direk Daryl at agad ding naglabas ng sagot sa pamamagitan ng kanyang social media. Ipinost niya ang mismong liham na ipinadala ng MTRCB sa kanilang distributor at nilagyan ng caption na tila may patama sa mga nakikialam sa batas. Hindi na siya nagbigay ng diretsahang opinyon pero ramdam ng netizens ang kanyang pagkadismaya sa naging pahayag ng MTRCB. Sa ngayon, wala pang malinaw na sagot kung ano ang magiging hihinatnan ng pelikulang Pepsi Paloma. Kung ito ba ay tuluyang ipapalabas na o haharangin ng tuluyan. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa patuloy na pag-init ng usaping ito. Maglalabas kaya ng bagong pahayag si Direk Daryl? Ano kaya magiging sagot ng MTRCB kung makukompleto na nga ng Pinoy Flix ang mga requirements? Ano man ang mangyari, isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos ang isyong ito at patuloy tayong mag-abang kung ano-ano pa ang mangyayari sa usaping ito. And there you have it mga ka-trenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!